Lahat tayo gusto nating maging masaya tayo. At ang iba sa atin, merong kasiyahan sa buhay. May 4 na bagay kung bakit ang ibang tao, ang iba hindi lahat, ang ibang tao ay nawawala ng saya sa buhay. Unang-una, pain. Pag may nararamdaman kang sakit, di ba? Nawawala sa ibang tao yung saya dahil may nararamdaman siyang sakit. Pangalawa, pressure. Yung halimbawa, nagtatrabaho ka tapos may pressure ka, pine-pressure ka ng boss mo. Nai-stress ka. Kaya nawawala yung saya mo sa buhay. Meron naman yung pangatlo, tao. 4 nga na piyan. Tao. Pag may tao na inaalis yung saya mo sa buhay. Diba? At yung pang-4 ay yung problem. Kaya nawawala ang saya ng tao sa buhay dahil may problema. Diba? 4 na P. Pain, pressure, people, problem. Diba? Ang tao, sabi ko nga, minsan nawawala ang saya natin sa buhay dahil sa tao, dahil meron tayong 4 na taong nakasasalamuha araw-araw. 4 lang yan. Puro lahat naman nito, puro letter, pareho rin ang letter nito. Letter C naman to, na nakakasalamuha mo. May 4. Isa doon, nakakatulong sa'yo. Yung 3, nawawala yung saya mo. Ang saya pala ng ibang tao. Una, critic. Yung mahilig kang criticize. Siyempre, pag lagi kang criticize, puro nega yung sinasabi sa'yo, nawawala yung saya mo. Nawawala ang saya ng ibang tao sa buhay. Yun yung unang C. Yung pangalawa, competition. Nakikipag-compete sa'yo. Letter C rin yun, di ba? Yung nakikipag-compete sa iyong tao. Pag kino-compete ka, ayaw mo hindi ka naman nakikipag-compete sa kanya, nawawala ang saya ng ibang tao dahil meron nakikipag-compete. At yung pangatlo, challenge, tina-challenge ka. Yung tao na lagi kang tina-challenge, laging binubuli ka. Diba? Laging merong guguluhin ang buhay mo. Di ba? Yung ganun di ba? At yun yung 3. Pero at least, meron yung pang-4 na mabuti. Companion. Yun yung nakakasama mo at nagbibigay sa iyo ng saya. Kapatiran, di ba? Kasi may kaibigan mo Kaya dapat doon sa 4 na tao na mimit mo, yung isa, yun ang hanapin mo, yung companion. Yung pag nakita mo siya, happy ka. Di ba? Di na, no? Di ba? Pero happy kapag nakita mo. Pero sa ating mga Kristiyano, ang saya hindi dahil sa pangyayari o sa mga nagaganap o sa taong namimit natin. Hindi dahil sa merong campaign, kaya wala ka ng saya. Kundi ang saya, dahil nasa atin si Kristo, masaya na tayo. It is a choice. Diba? Sabi nga ni Cesar diba? Ang Santong Espiritu nasa atin na. Nandun yung fruit of the Holy Spirit. Ano ang isa sa mga fruit of the Holy Spirit? Joy. May saya. Kaya, ang saya hindi hinahanap dahil nandito na sa atin yan Ang saya, decision mo. Sa decision mo sa buhay, kung gusto mo bang sumaya kahit nakakaranas ka ng pain, kahit nakakaranas ka ng problem, pressure, o people na laging nega ang tingin sa'yo. Diba? Kahit nandyan yan, ay nagdesisyon kang masaya ako. Dahil nasa iyo si Kristo, nasa puso mo, masaya ka. Kasi hindi hinahanap ang joy, ang happiness hindi hinahanap. Nasa atin na yan Diba? Meron na tayong kaliwanagan Ang Book of Philippians,
mapapansin mo, punong-puno yan, sabi nga ng iba, yan yung Book of Joy o Letter of Joy. Kasi diyan mo makikita, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Magpakasaya ka sa Panginoon, at sinasabi ko sa iyo, magpakasaya ka. Diba? Pero actually, nung isinulat ni San Pablo ang Philippians, nasa loob siya ng kulungan. Imagine at pasisimulan ko na lang, ganito yan. Nung isinulat niya ang Book of Philippians, 4 na taon na siyang nakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Nagngaral lang siya ng salita ng Diyos. Yun lang ang rason talaga kung bakit siya kinulong. Diba? Pinagbintangan siya na kung ano-ano, pero ang totoo, dahil nangangaral siya ng salita ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, yung mga nagpe-persecute siya sa kanya, nakulong siya. Una, siya sa Syria. 2 years siya sa Syria. At nung habang nakakulong siya sa Syria, ibinahi siya, ibinarko. Lumubog ang barko. Nakaranap siya ng shipwreck. Diba? At nung lumubog yung barko, napunta siya sa isang isla na disyerto. At nakagat din siya ng ahas doon. Basa mo yun sa Book of Acts. At pagkatapos noon, makakatset, nandun siya sa disyerto, nakaranas din siya ng nakulong uli siya, ibinahay siya hanggang Roma. At 2 taon siyang nasa loob ng kulungan sa Roma. Sa kulungan. Na sa kaliwa niya, merong Romanong sundalo at sa kanan niya, may Romanong sundalo na nakatanikala siya sa loob ng kulungan. Sa kanya isinulat yung Philippians habang siya nandun sa Roma. Sinasabi niya, maging masaya ka. Dahil alam ni Pablo, siya masaya. Habang ranas niya yung mga pighati sa buhay niya, masaya si Pablo. Dahil desisyon niya ang pagiging masaya. Nasa atin si Kristo, kaya masaya tayo. Diba? Ibig sabihin, ganito, ang kasiyahan nasa atin na. Desisyon lang natin kung magiging masaya tayo o pipiliin natin ang maging malungkot. Diba? Merong word si Pablo na ganito. Ang motto ni Pablo. Sa Philippians 1:21, ganito ang nakalagay. Para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Diba? Alam natin yung verse na yun. Sabi sa English nun For me, to live is Christ and to die is gain. Para kay Pablo, ang buhay dito sa mundo ay para kay Kristo. Mabuhay ka para kay Kristo. Hindi para sa sarili mo. Para maging masaya ka sa mundo, mabuhay ka para kay Kristo. Diba? Ang iba, saan nabubuhay? Magiging masaya lang ako pag nakagraduate ako ng college, saka lang ako magiging masaya. May maririnig kayong ganun, diba? Pag yumaman lang ako, saka na ako magiging masaya. Habang hindi mahirap ako, hindi pwede maging masaya. Mahirap ako. Diba? Kasi para sa kanila, ang kasiyahan, hinahanap. Kay Pablo, ang kasiyahan, pag ikaw nabuhay para sa Diyos, masaya ka. Desisyon yun. Alam mo ba, nung nasa kulungan si Pablo, araw-araw, bantay-bantay siya ng mga Romanong sundalo. Isa sa kanan, isang kaliwa. Ang ginagawa niya, nangangaral siya. Every 4 hours, nagpapalit ng gwardiya yon. Panibagong gwardiya kasi ang shifting nila every 4 hours. 24 hours yun. Meron nasa kanan niya at may nasa kaliwa. Ang gagawin ni Pablo, ipapangaral niya ang mabuting balita.
Dahil masaya siya eh. Gusto niya ipangaral kahit nasa loob siya ng kulungan, kahit nasa labas siya ng kulungan, ang mabuhay ay para kay Kristo. Yun ang kaligayahan niya eh. Di ba? Tayong mga Kristiyano, ang mabuhay para sa Diyos, sunod sa Diyos, ang tunay na kasiyahan. Dahil bakit? For me to live is Christ. Ang buhay ay kay Kristo. Diba? Ako, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang tunay na kasiyahan ay mabuhay ka para sa Diyos. Sabi pa nga niya, at ang mamatay ay pakinabang. Nandun ka na sa langit eh. Mas maganda na ron. Diba? Habang nandito ka, yung suffering mo, yung pain mo, hindi nagbibigay sa iyo ng kalungkutan yun. Nakakita na kayo ng mature na Kristiyano na kahit ang dami namin ng sakit, eh, masaya pa rin. Dahil alam niya, panandalian lang to. Sakit na to. Nakakita na kayo ng isang mature na Kristiyano na habang siya ay pine-pressure, masaya pa rin siya. Di ba? Dahil bakit? Panandalian lang to eh. Di ba? Nakakita kayo ng tao na Kristiyano na habang siya ay pine-persecute, habang pinupulaan siya, habang inaalipusta siya ng ibang tao, masaya pa rin. Kasi bakit? Hindi mahalaga kung ano sinasabi ng iba, basta ikaw ay nasa kay Kristo. Sabi kasi ron, ano? For me, para kay Pablo, sabi niya, para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo. Para sa Diyos. Kaya tayo nandito sa mundo, hindi para sa ibang bagay, hindi para magpayaman, hindi para maging sikat o maging tanyag o, diba? Ang iba sa nabubuhay. Kaya si Pablo, kahit nasa loob siya ng kulungan, nagpupuri siya sa Diyos eh. Nakataninga kala siya, diba? Nabasa natin yun sa Book of Acts. Diba? Kasi ang kaligayahan niya ay maglingkod sa Diyos. Maging kagaya ni Kristo. At sabi pa nga niya, no? And to die is gain. Dahil pagdating na sa kabila, mapapalitan na yung katawan natin. Doon hindi na tayo nagkakasala. Diba? Hanapin natin ang kaligayahan hindi sa labas. Nandito na sa atin yun eh. Nasa loob na natin. Tinanggap na natin si Kristo eh. Kaya kahit meron tayong pain, may sakit tayo, meron tayong pressure tayo, may bayaran na naman sa electric bill, kahit merong namumula sa atin, kahit na may problema tayo na patong-patong na, pwede ka pa rin maging masaya. Bakit? Ang mabuhay ay para kay Kristo. Dahil ang tiwala natin sa Diyos, masaya. Ang pag may tiwala ka sa Diyos, masaya ka. May tiwala ako sa Diyos, pero nakadimamat ka. Parang negatibo, di ba? Hindi pwede, di ba? Kaya kami tiwala sa Diyos. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Masaya ka. Dahil alam mo, sabi nga ni Pablo eh, all things work together for good. Diba? Lahat ng nangyayari, alam ng Diyos yan. Kaya ang kasiyahan natin sa pagtitiwala sa Diyos, masaya. May kagalakan sa pagtitiwala sa Diyos. May kagalakan sa paglakad sa Diyos. Ang mabuhay para kay Kristo may saya.